Hello guys, so mag-talk tayo kay Catriona Gray regarding sa niya, sa love life niya or about her situation with Sam Melby, Bakit naghiwalay sila? So, ayos naman yung paghiwalay nila, Kasi parang mutual understanding na ang isa hindi para ready. I think si Sam hindi siya ready. Tapos si Catriona ready siya. I think it's all about commitment, I think, and then Katrina wanted to have her own family, I think, Yan talaga ang pag nasa relationship ka ba. Okay, so ang masasabi ko guys, before you go into a relationship, dapat alam mo kung anong gusto mo. Okay? You need to be specific on what you want. Let's say, if you want to be in a relationship, gusto ko na this will not go to an end, na biro-biro lang, game lang. Gusto ko may papatunguhan, gusto ko may marriage plan, gusto ko serious na, gusto ko committed ka, ganyan. Okay? Dapat before you commit to go into a relationship, dapat nasa utak mo na siya na yan ang gusto mo. Okay? Dapat alam mo kung ano ang wants mo. Kasi ito talaga nangyari sa buhay ko, okay? Nung before ko na-meet yung husband ko, marami akong boyfriends. Marami akong nadididate na hindi talaga siya tugma. Yung parang, casual, blah. Yung kasi hindi fix yung mind ko, ano bang gusto ko, Hindi ko alam kung ano ba talagang gusto ko sa lalaki. Ano ba talagang gusto ko sa buhay? Hindi ko alam, guys. Kaya, before I met my husband, nag-isip talaga ako sa sarili ko na, bakit palaging ganito na lang nangyari sa mga boyfriend ko? Hindi nagtatagal, hindi sila committed, yung parang biro lang. Kasi nga, sa mind ko, ganun din ako, Hindi ako specific, kaya, wrong siya na pamaraan. Kaya, nung last na boyfriend ko, doon talaga ako nag-isip ng mabuti. Nag-rain dito guys, I don't know if maririnig nyo ba ako. So, nag-isip ako ng bonggang-bongga. Inaral ko ang sarili ko na bakit ako naging ganito, bakit yung mga boyfriend ko, hindi naman nila kasalanan ko kasi ang universe guys, kung ano ka, yan din ibibigay sa'yo, It reflects on what you are. So, yeah. Kaya sabi ko, yes, tumpak namang binigay nila sa akin kasi hindi na ako sure sa sarili ko, hindi ko alam kung anong wants ko, hindi ko alam anong desire ko. So, yeah, kaya binigay ni universe mga hindi talaga karapat-dapat. So, before my husband came along, nagsulat talaga ako mga specific detail. Ano bang gusto ko sa isang lalaki? Ano bang gusto ko sa isang marriage? Ano bang gusto ko sa life ko? Alam nyo guys, maniwalat kayo sa hindi, naging totoo talaga siya after a month. I met my husband. Sabi ko nga, parang kilala ko na siya. Yung ganun talagang maano ka lang. Tapos, hindi ka na mag-expect. Kasi nga, parang, you met that someone that you wrote, yung ganun, pero hindi ka na mag-expect. Wala talaga ako expectation sa husband ko noon. Sabi ko, if this man really would come along, or ito talaga binigay sa Diyos sa akin, he will find a way to find me. Kasi yung talaga guys, tumawag talaga yung husband ko, nag-follow up talaga siya after our meeting, meron namang mga ibang mga girls na naman. Sabi ko, it's up to him, kung bet niya ako or basta hindi na ako nag-expect. Sabi ko, I really into myself na what is meant for me is meant for me. Kung ito ba talagang lalaking ito para sa akin, I'll go. He will find a way to find me. Hindi ako magkakandara pa na maghanap sa kanya. Kasi alam ko na ang gusto ko. This guy will find me. Yun talaga, dumating talaga.
Yung naghabol talaga sa akin yung husband ko, no? Mhm. Kahit na may okay, fast forward na, 20 years in marriage na kami, merong pagsubok kasi nga, hindi nga, mga pagsubok guys, dadating sa atin kasi hindi tayo fix, yung mind natin magulo. Dapat i-clear mo yung mind mo kung ano yung wants mo, day to day ha, day to day, day to day. Dapat alam mo kung ano ang gusto mo. Sa akin na yon, ang yung baseline na gusto ko, peace, harmony, my love. So, ito din ang nangyari. Very peaceful, very happy na ako ngayon kasi yung mga worries, wala na ako niyan kasi yung baseline ko, peace, harmony, love. So, yan. Kahit na may pagsubok, sasabihin ko talaga sa sarili ko, no, this will pass. Dapat mangyayari siya. Kasi baseline ko, iniisip ko, peace. So, magaan ang buhay. Magaan talaga siya. Kasi pag inaano mo yung sa isip mo palagi, ay, worry ka lagi. Talaga, worry talaga ang ibibigay ng universe sa'yo. Sa akin, hindi ako mag-worry. Bahala na siya dyan. Basta ang nasa isip ko, I'm very peaceful, I'm very harmonious. Magaan ang life ko, magaan ang puso ko. Yan, binigay naman. Isang taon na guys. Makita mo naman sa mukha ko, grabe nung 2 years ago guys. Grabe parang wala na akong soul ba, parang wala na akong kabuhay-buhay, yung ganun. So, alamin nyo muna kung ano talagang gusto ng puso nyo, okay? Hindi puso dahil may mga taong mag-fill up ng puso nyo. No. Kung ano ay ilalagay ang puso nyo. Okay? Fill that up first. Dapat bahalin mo ang sarili mo muna bago ang iba. Kasi dyan talaga mag-reflect ang life na magiging maganda. Okay? So, that's my advice. And for more, ask lang kayo ng questions how I do it, okay? Bye!